Mag-isa lang ako ng gabing iyon. Sigurado ako. Sinara ko ang pinto, pinatay ang ilaw, at humiga ako sa kama. Wala akong bisita, wala akong kasama. Pero may mali. Bandang 2:00 ng madaling araw, nagising ako dahil may gumalaw sa kama. Hindi malakas, parang dahan-dahang paglubog ng kutsyon, katabi ko. Hindi ako gumalaw, hindi ako humina. Pinakiramdaman ko muna. May narinig akong paghinga. Mabagal, malalim, hindi tugma sa paghinga ko. Galing ito sa kanan ko. Dahan-dahan akong lumingon. Wala akong nakita. Pero ramdam ko ang init ng katawan ng kung anuman ang nasa tabi ko. Parang tao, pero mali ang pakiramdam. Pinilit kong pumikit ulit. Sinabi ko sa sarili ko na guni-guni lang ito. Pagod lang ako. Antok lang. Pero bigla kong naramdaman ang pagdampi ng labi sa tenga ko. Mainit ang hininga. May ibinulong. Hindi ko narinig ang salita, pero alam kong ako ang tinutukoy. Tumakbo ako palabas ng kwarto. Hindi na ako bumalik buong gabi. Kinabukasan, napansin ko ang mga marka sa kama. May bakas ng katawan sa gilid ko. Parang may natulog talaga roon. Kinagabihan, sinubukan kong matulog ulit sa kwarto. Pinatay ko ang ilaw. Humiga ako sa gitna ng kama. Siguradong walang espasyo sa tabi ko. Mali ako. Muling lumubog ang kama. Sa pagkakataong ito, hindi ako natakot agad. Pakilamdam ko, pamilyar na. May dumampi sa kamay ko. Malamig. Mahigpit ang hawak. At saka may bumulong. Malinaw na malinaw. Sa wakas, magkasama na ulit tayo. Hindi ko maalala kung paano ako nakatulog. Pero paggising ko kinabukasan, nasa gilid na ako ng kama. May bakanting espasyo sa gitna. Parang may bumangon na mas nauna sa akin. At sa salamin sa tapat ng kama, nakita ko ang refleksyon ko. Nakatingin sa akin. Nakangiti. Kung mag-isa ka ngayon at pakiramdam mo may katabi ka, huwag mong gagalawin ng kama. Baka sakaling ikaw na lang ang natitirang gising.